Ay magandang hapon po mga kababayan. Ay ito po, medyo na late lang ako, na-delay ako ng pagla-live. Schedule live ko dapat mga 30 minutes ago ay nakapag-live na ako. Pero anyway, hahabulin natin at pagandahin natin lalo. At let me assure you na medyo maganda. So, bago ang lahat, let me just say na ito po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At ito pong ating pag-usapan po sa ngayon ay patuloy na pag-uusig, kung pag-uusig man yun, patungkol sa isang number 1 candidate, senatorial candidate na si Erwin Tulfo. Na kung mananalo siya, kita mong implikasyon yan, ay kung mananalo siya kasi number 1 siya sa survey, maglalagay ng 3 Tulfo sa Senado sapagkat yung kapatid niya si Ben Tulfo o yung kuya niya si Ben Tulfo ay number 2 o number 3 din. Papasok din sa top 5. So ngayon, malamang sigurado at nandun na yung kanyang kuya na si Rafi o Rafael Tangko o Tesiba Tulfo. So ngayon, sa totoo lang, kahit po sabihin natin ng mga mababait ang mga taong yan, kung titingnan natin, ang pag-uusapan natin ay marami na sila dun sa Senado. Ano man ang gusto nilang gagawin, 3 boto na kagad sila. So kung sa 3 boto, kailangan na lang nila ng 8 kwan. Kung 3, kailangan na 9 o 10, magkumbinsi sa 10 na mga kapwa senador para ang gusto nila mangyari ay mangyari. Kung gusto nila magpapasa ng resolution at i-adapt o gagawing official na stand ng Senado ang resolution, kailangan lang lamang nila ng 9 o 10 na senador. Hindi na kailangan yung iba. So with that, very dangerous and very powerful ang 3 boto. Hindi mo pwedeng sabihin na magkakaiba-ibang boto yan. So what Rafi wants, Erwin also wants, and Ben also wants. So 3, 1 boto. Yan ang nakakatakot. So, hindi naman lahat po ng mga tao ay maayos ang pag-iisip. Kahit ako, minsan may kamalian din pag-iisip ko. Kung sa panahon ng kamalian ng pag-iisip, ang gusto nila ipasa na batas, ay magagawa nila. Di ba? Ngayon, alam nyo ba kung bakit ako seryoso dito? Ang isang Senado po ay isang, sabi nga ng Comelec, nung pagpatanggal sa pangalan ko ay sagrado daw yun. At hindi raw doon pwede yung sinungaling. Hindi rin daw pwede yung naglalaro lamang. So, kitang-kita na natin itong mga ginagawa ng Tulfo. May mga record, US citizen. Sigurado ako si Ben Tulfo, si US citizen din yan. Si Rafi Tulfo, US citizen din yan. Malamang yan. Pero ang confirmed na US citizen ay si Erwin Tulfo. At bakit natin papayagan yung isang Amerikano na mamamayani sa ating Senado? Para na rin nilagay natin yung Chinese na presidente, gagawin nating senador. Ano mangyayari sa bayan natin? National interest po ang nakasalalay dito. Interest ng ating bansa. Interest ng ating estado. So ito po, gusto nyo ba yung isang mga senador? Kasi ang problema ko dapat, please lang, kung hindi natin mapadisqualify ito si Tulfo, kayong nakikinig sa akin, please, sabi nga ni Mang Rene Sakalam at saka ni sino pa, si Teacher Mark Reacts, we are one in inviting all of you na kailangan po ay mag-start kayo ng konversasyon, mag-uusap. Kung ugaliin na po natin bawat isa, kahit magsimula lamang po tayo sa 100, tatawagan mo isang kausap mo na kapatid mo, lahat kayo di 100 kapatid na nakakausap. At mag-start kayo ng konversasyon. Ang konversasyon po din ito. Number 1 si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, nandyan. Si Tito Soto na kung saan ay kinikwento na siya yung umayos o umariglo o nagdala ng baril at tinutok ito kay Pepsi Paloma para pumirma si Pepsi Paloma ng desistance para hindi nakakasuhan si Vic Soto, si Joey De Leon at saka Richie De Horsey. Yan yung mga ganong pag-uusapan para mahimay-himay ng mga inyong
mga kapatid, kung kapatid ba niyo kausap, with more reason, mas maganda kung makakausap kayo ng mga 5 o 10 bago mangyari ang eleksyon. Sa pamamagitan ng pagbukas ng konversasyon, maaring hindi mo siya makumbinsi, pero sapat na yung pagbukas ng konversasyon, mukhang masama naman ata. Ito, panoorin niyo si Toto Kausing sa kanya mga vlog. Ito po, kayo na magdesisyon. Start the conversation. By starting the conversation, tapos yung kinausap ninyo to start, nag-start kayo ng conversation, pakiusapan nyo, start also the conversation to the next person. So with this, we do not need Facebook, we do not need YouTube na para maipaabot natin sa lahat ng mga Pilipino ang mensahe kung ano ba talaga ang totoo at makapag-isip ang lahat kung sino ba dapat iboboto pagdating ng eleksyon. Tingnan natin. Sa susunod, iba-vlog ko si Bong Revilla. Nagna-number 2, number 1 na ngayon si Bong Revilla. Inung sana si Erwin Tolpo. Kailangan ipresenta natin, ilahad natin ang lahat. Lalo pa akong naasar nung na-promote yung judge, yung justice na nag-absuelto kay Bong Revilla. Si Justice Geraldine Faith Eco. Well, pasensya na tayo. If somebody could relay this to Justice Geraldine Faith Eco, I do believe na yung kanyang decision ay binayaran niya. Ganun lang kasi. Tatakil ko yan isa-isa kung bakit. At may narinig din ako na kwento doon sa Hizons, sa restaurant sa Hizons, doon sa Maria Orosa Street, sa katapat ng Court of Appeals, doon po niluto yung usapan para ma-i-acquit o absuelto si Bong Revilla. So, lahat po yan, babanggitin natin. Kaya, although wala man naman konfirmasyon ito, but then that should be enough, a fact, a detail, or details, para gagawin yung basihan para kayo magdesisyon kung sino iboto nyo sa 2025. My God, mga kapwa Pilipino, paulit-ulit na lang po ang pagbubuto. Walang pagbabago. Bakit hindi nyo subukan? Itapon nyo yung mga popular na yan. Walang ginagawa niyang kinakapitalize na lang nila, sinasamantala nila pagiging popular nila. Biro mo gumagastos, si Bong Revilla, ilang milyon na kayo nagastos niya sa advertisement niya sa GMA Net, News Network, News TV, sa mga tarpaulin. Si Kibuloy, ganun din. Si Ben Horabalos, although gustong-gusto ko, ino-endorso ko kasi kilala ko naman, although mayroong negative side, but on the average, mas malamang ang positive side kay Ben Horabalos. Kilala ko siyang personal. Tapos, sino pang iba na matindi? Si Lito Lapid, dapat wala na yan. Isa-isahin natin yan. Si Amy, hindi naman hindi siya makaging epektibo sa Senado, although magaling siya. Bakit siya magiging epektibo? Kasi hindi niya kayang kumontra sa tiwali na kapatid niya na si BBM. Akalain mo naman, ubusin yung pera. Ang pinakamasabi ko lamang, kasosurvey lamang ng SWS survey. Lumabas po sa survey na 63% o 63% ng Pilipino ang nagsasabi na sila ay mahirap at marami dyan ay nagsasabi na one day, one eat. Isang araw, isang kain o isang kahig, isang tuka na lang. So, ibig sabihin, suma total, ang naghihirap ngayon ay 63% na Pilipino. Ang ibig sabihin na 63% ay sa 100 milyong Pilipino, 63 million ang nagugutom. So, kung i-convert mo, ilan ang populasyon natin? 120. So, convert mo, magiging 75 million na Pilipino ang hindi kumakain. So, yan po resulta. So, dapat nasa crisis situation na tayo. We are at the tipping point. Uulitin pa ba natin people power? Huwag na. Magulo yun. Kaya nga, hinhope ko yung rally nitong Iglesia ni Cristo, magiging tama hanggang doon na lang. Manawagan sila ng ganon. Pero ayoko nang umabot pa sa magiging people power tayo panibag. Kasi ganito yan. Kung magiging people power tayo, parang back to zero na naman tayo. Pero kung mag-back to zero tayo at hindi talaga mapigilan yung people power na yan, ay siguraduhin nyo naman na gagawin, susundin nyo po yung ginawa sa ibang bansa, kagaya sa Romania. Ginawa doon, pinatay ang lahat ng mga hari, pamilya, mga anak, pati mga baby, para hindi na maulit ang
pag-abuso ng pamilya na yon. Ngayon, ginawa rin yan sa Russia, yung pamilya Romanov na naghari sa Russia sa loob ng 113 years. 113 years. Pinatay ng mga Bolsheviks. Sa Bolshevik Revolution, pinatay po yung mga komunista. Si Nikolai Lenin at saka si sino pang ibang mga leader nila dyan. So, ayaw ko sana pupunta dyan. Pero ito, para hindi tayo pupunta dyan, makinig lamang po kayo sa mga impormasyon na binibigay ko. Ang binibigay ko pong impormasyon, more or less, substantially true po ito. Although wala akong direktang ebidensya, but the totality of the evidence, ang pagkabuang mga ebidensya ay nagsasabi na ito, conclusion ko ito, Mr. Elwin Tulfo, na ikaw ay sinungaling, ikaw ay manluluko, at ikaw ay mamimiki. Namimiki ka ng citizenship mo. Eric Sylvester Tulfo ang pangalan mo sa iyong passport. Tapos nanluluko ka pa kung ano na sinasabi mo na nagtiinti ka ng 10 years. It is impossible to happen na magtiinti ka for 10 years. Kasi 1988 sinasabi mo, naging sundalo ka na eh. So, inamin mo rin yan sa interview na 1988. Okay? So, ngayon, kung 1986 ka pumunta sa Amerika, ang 86 na yan, pag binilang mo, ang 10 taon ay 1996. Paano ka magiging TNT sa 10 taon from 1986 to 1996 kung nagsundalo ko sa 1988 hanggang sa 1996? Kaya, sinungaling ka talaga. Number 2, maliban sa falsifikador ka pa, lahat po ng, at saka corrupt ka na tao, sa totoo lang. Ito, nasiwalat ko na kahapon po. Nakialam din siya doon para kumita siya sa illegal recruitment na kunwari student visa doon sa mga estudyante, mga Pilipino. Marami silang naikumbinsi na papasok sa pamamagitan ng Pinoy Care Service. Yung Pinoy Care na yan, kunwari, hataking ka na student visa. Pagkatapos pag-aralin ka kunwari at may contact silang school doon na Pilipino rin nagpapatakbo at doon ka mag-i-enroll. So, ibig sabihin, pag na-enroll ka na doon sa eskwelahan doon sa New Zealand, ay siyempre, maobliga naman ng New Zealand magbibigay ng student visas. Pag nandun na kayo, gagawa naman ngayon ng Pinoy Care, maghanap ngayon ng pagtatrabahoan para doon sa mga nakumbinsi nila ng mga estudyante. So, diyan, bawat isang estudyante diyan, kahit 20,000 per student na kumikita si Erwin Tulfo diyan. Yan. Diyan din nanggagaling ang isa sa mga kayamanan niya. Sobrang yaman. Bilyonaryo po si Erwin Tulfo. Mind you. At napabalita ka rin, sige, detalye ko lang, na nakabili din siya para sa kanyang misis na iniwan sa Amerika na si Sally Aquino, ay nakapagbili din siya ng isang mansion doon na $1.5 million. Ilan yan sa peso? 1 million is times 55, di 55 million pesos. Di ang 0.5 plus 27.5. So mangyayari yan is nasa 77 o 78 or running to 80 million pesos ang ginastos mo outright, cash pang pagbili. Ngayon, kung cash po ang pagbili, tandaan nyo po, ang pamamaraan po sa pagbibili ng cash ay yan po ang pamamaraan para hindi ka ma-detect ng bangko sa AMLAC. Kasi kung ipadaan mo sa bangko na mag-financing ka pa, marirecord din sa bangko. Pero kung cash na bitbitin mo at bibigay mo doon sa nagbebenta ng lupa, wala na maraming tanong at hindi papasok sa bank account mo na pangalan ang pera. Kaya yan po ang isa ginagawa ng mga corrupt sa Pilipinas. Pumupunta sa Amerika, karamihan kasi pwedeng bumili ang foreigner doon ng bahay at bibili sila ng bahay doon. At kung bibili, ang pera kasi hindi nila ipasok sa bangko. Pag ipinasok kasi na sa bangko, yan po ay ma-detect ng AMLAC at ma-detect, malaman, hanapin ngayon, saan mo ba kinuha yan? Kung wala kang patunay kung saan ang galing yan, mahirap, kukumpiskahin po yan. So, ibig sabihin, magiging unexplained wealth yan. Pag mapatunayan na unexplained, hindi mapapaliwanag na kayamanan, ay magiging ill-gotten wealth yan, kasunod na kaso. Okay? So, pakinggan natin itong kwento ng maalamat na si Kaper Silapid. Nagtatanong lamang siya dito, blind item, pero ang konklusyon ko dito, si Erwin Tulfo ang tinutukoy na cabinet secretary ni BBM.
ang dito sa presenta kong documentary. No? Tapos, ang sangkot din dito si Atong Ang. Ang tingin ko si Atong Ang yun, wala nang iba. Kasi Isabong. Sa panahon na yon na nakisosyo si Erwin Tulfo sa Isabong kay Atong Ang, ay bawal na po ang Isabong. Mula bago umalis, si Duterte ay nagdeklara na bawal na yan. Pinaghuhuli na yan. Pumasok ang presidency ni BBM, ay nandun pa rin sila. So ginagamit naman ni Atong Ang, ito si Erwin Tulfo, kunwari, mamimigay sila ng ayuda at donated ni Atong Ang, ilang milyon lang gagastusin kaysa bilyon-bilyon kinikita niya sa Isabong. Kaya nga nagresulta yan sa maraming pagkabangkarote ng mga Pilipino OFW. Kinikwento rito ni maalamat na kapersilapid na may mga Pilipino na nahuli dyan sa Paris, sa France, sa parke. Kasi hinuli sila dahil nagsusugal sila doon sa Isabong. At ang Isabong nito nangyari sa panahon na ni BBM. At bawal na dapat yan. At bakit nakalusot? Ginamit ni Atong Ang ito si Erwin Tulfo. Pagkatapos nakikisausap pa ito, towards the end of the story, na itong kuya ni Erwin Tulfo, na walang iba kung nakikita, kundi si Ramon Tulfo lamang. Kasi si Ramon Tulfo, karatista ito. So ngayon, nisuntok siya ni Atong Ang. Ang kwento ni Percy Lapid, dito sa blind item na ito, ay si Ramon Tulfo ay nangingikil kay Atong Ang. Kapalit ng hindi isusulat, ay bibigyan siya ng pera. Nagalit si Atong Ang, sinuntok niya. So ibig sabihin si Atong Ang walang kimi. Kahit na humihiram siya ng kapangyarihan o lakas kay Erwin Tulfo para mapatakbo niya kanyang Isabong, ay sinuntok pa niyang kapatid ni Erwin Tulfo. Anong klase ito? Walang mudo talaga. Pakinggan natin ngayon yung aking hinihanda na video ni Percy Lapid. Ayan. Yan. Lagyan ko muna ng text, pakinggan ang maalamat na si Percy Lapid. Bueno, mga kaibigan, meron dito isang cabinet member, alam ba ninyo? Itong cabinet member na ito, yung tanggapan niya dapat ang motto. Alam niyo ba bagay na motto doon sa kanyang opisina? Di ba may mga motto yan? Halimbawa yung Army, no guts, no glory. Di ba? Ang security guard, no ID, no entry. Di ba? Nung araw ginagamit yung ng Manila Police, yung to serve and protect. Di ba? To serve and protect. Parang yung police din doon sa Amerika, di ba? Ganun yun To serve and protect. Pero mas bagay itong gamitin ngayon ng isang cabinet member. To serve and protect. Bakit? Ikanyo. Kunyari, nagsisilbi ka para protektahan mo yung pinagkakakitaan niya. Yan. Alam ba ninyo na itong cabinet member na ito ay naging instant kasosyo ngayon ng isang gambling lord? Okay, stop ko muna. Sino kayang cabinet member na yun? Ibig sabihin ng cabinet member, secretary po ni BBM. At sino yung gambling lord na sinasabi? Pakinggan natin. Itong Hindoropot na cabinet member. Kasosyo siya ngayon sa online sabong. Mga kaibigan, sipin mo yan, cabinet member, biglang naging kasosyo dahil naging cabinet member, naging kasosyo na ng online sabong. Kaya naman pala marami ang nagtataka kung bakit sa kabila na ipinag-utos ang pagpapatigil sa online sabong, patuloy pa rin ang operasyon yan. Dahil ginawa niyang kasosyo sa kanyang negosyo ang cabinet member na matapang. Matapang ang apog. Sipin ninyo, di ba, dun sa Paris nga, di ba, hinuli yung mga Pilipino ron, ni-raid yung park,
kasabay kung anong oras sa ginagawa yung online sabong dito, ganong oras din. Doon sa Paris, mga kaibigan, hinuli ng mga pulis. Ito katunayan, nakapansin-pansin na gumagamit ng helicopter itong cabinet member na sinasabi natin sa kanyang pag-iikot kung saan-saan dito sa bansa para ibandera ang mga inilalarga raw na serbisyo ng kanyang opisina. Ang helicopter na gamit ng cabinet member, O, kita mo, may helicopter pa ginagamit malamang si Erwin Tulfo yun, either si Erwin Tulfo yun. May helicopter pa ginagamit. O, sino may-ari ng helicopter? ay pag-aari pala ng gambling lord at online sabong operator. Okay, ang gambling lord na yan si Atong Ang. Ang may-ari ng helicopter ay siya yun. Yan yung aking konklusyon. Maaring ibang konklusyon niya pero wala akong ibang nakikita. Para maipagpatuloy nila ang illegal na operasyon ng online sabong. Di ba illegal na yan? Di ba hindi na pinapayagan yan? Yan ang sinasabi natin eh. Lahat na lang ba nakapaligid ngayon kay Presidente Bongbong Marcos? Lahat ng sindikato, smuggling, gambling, tama ba sabi natin nung una o hindi? Ito na. Di ba? Kaya gusto nila ipagpatuloy yung, siyempre, bawal di ba? Ngayon, para maipagpatuloy niya, yung online sabong, ang ginagawa nito, nag-aabuloy, itong gambling lord, doon sa tanggapan nitong cabinet member na ito para doon sa mga proyekto ng kawang gawa. Kita mo, ano ba may kawang gawa? Di DSWD. Di si Erwin Tulfo yun. O magbibigay kunwari ng pangkawang gawa, mag-aabuloy. Pero milyon-milyon man ang halaga nun na pinamimigay na ayuda. Baliwala yun sa bilyon-bilyong kinikita sa ating mga OFWs na naluloko sa isabong. Yan. Kunyari ano sila, pilantropo. Kung sa bagay, wala namang masama sa pagtulong, di ho ba? Kaya lang, halatang-halata na yung perang ginagamit, barya lang mula doon sa bilyong-bilyong kinikita sa illegal operation ng online sabong, araw-araw yan. Bilyon-bilyon yan, mga kaibigan. Baka akala ninyo, abay, for official use also pala ang opisina ng damuhong cabinet member na ito. Matindi, no? Sino bang mahangin na mga sekretary ni Bongbong? Wala akong nakita. Kundi, ito lang Lagi ito sa kumagsalita, akala mo, tigas, akala mo, totoo sinasabi. Ganon, mga idol ni Black Spider, saka ni Christian. Sabi niya, bandang baka daw isisisi pagkapatay na, ni Ninoy Aquino. Wala naman ka sa linyada natin yan. May mga ebidensya tayong ginagamit, di ba? Black Spider. Kahit alam ko na kapabor ka, kakampi mo kakampi nyo ni Christian si Erwin Tulfo. But then, at the back of your mind, sa likod ng inyong isipan, naniniwala kayo sa pinipresenta ko. Kaya kayo po, ulitin ko lang ang pakiusap ko sa mga subscribers ko. Huwag na tayo lumabas. Dito lang sa subscribers ko. Bawat araw, mission ang gawin niyo pong mission, na bawat araw, isang makakausap niyo kaibigan o kamag-anak o kung sino man na hindi niyo kakilala. Makasakay ka ng Grab, kausapin yung Grab driver. Makasakay ka ng taxi, kausapin yung taxi driver. Makasakay ka ng tricycle, kausapin yung tricycle driver. Kung magkakain ka sa mga ambulant vendor, kausapin yung ambulant vendor. Kasi para maintindihan nila, maiparating ninyo ang katotohanan. Kaya maliit man tayo magsisimula, parang kagaya ni Jesucristo.
kagaya ni Muhammad, nang sila'y nagsimula, walang nakikinig sa kanila. Pero over times, billion-billion ang naging naniniwala kay Hesus Kristo, naging Kristiyano. Billion-billion din ang naniniwala kay Muhammad at naging mga Muslim. Ganun po ang ating pagkagano. Kaya prinsipyo sa likod ko. Ginagamit na extension sa illegal gambling. Di ba nakikita ninyo yung mga sasakyan ng gobyerno? Merong nakatatak na for official use only. Kaya yung tanggapan nitong damuhong cabinet member na ito, dapat tatakan nila sa ibaba nung pangalan ng departamento, di ba? Lagay niya, for official use also. Ayan, sa sunod na episode naman, pakinggan naman natin. Ito naman ang episode na ito, ay karugtong pa ng episode na yan, dito sa chapter na ito, makikita nyo, yung kapatid pala ni kay Erwin Tulfo, na si Ramon Tulfo. Conclusion ko si Ramon Tulfo ito, kasi kilala ko siya, dahil nanggaling po ako sa media. Matagal pa ako, 15 years pa ako naging editor sa People's Tonight. At si Ramon Tulfo ay kumparing buo ng aking kasama sa People's Journal na si Danny Hernandez na pinatay din kagaya ni Percy. Okay? Siya matindi, grabe ng humanot na ano yun. Maghanot ng mga bibirahin si Danny Hernandez. O, ang tawag Sandy Pants. Ito. Karatista po si Bontolpo. Pero hindi umubra yung pagkakarate niya. Okay. Basahin niyo yan binawal na isabong bago umupo si BBM, malakas loob dahil matapang sekretary. So malakas ang loob ni Atong Ang dyan. Tingin ko siya, Atong, ito, pasensyahan na tayo. Ikaw na po, wala namang ibang magaling dito mag-isabong Ikaw lang. Nangutong kuya ni sekretary, sinuntok daw ng hari ng isabong. Si Tebes, baliwala lang sa iyo, Atong Ang Si Kaskulan, baliwala lang sa iyo. Sino pang isa? Si Anbet Antonio, baliwala lang sa iyo. Meron pa isa, nakalimutan kong pangalan. Pero anyway, there is only si Atong lang po ang pinakamalakas na nakilala kong tao maliban kay Bong Pinida. Si Bong Pinida pa pala isa na nag-iisabong. Si Atong Ang, tsaka si Bong Pinida, pinakamalakas ang loob lumaban sa mga otoridad. Nag-style niya kahit ni Raid, kunwari lang Raid yan. Ganun lang po ang ginagawa nila. Abangan nyo rin po na gagawa tayo ng istorya at ang episode na yun ay nakadidikit lang po kay Bong Pinida. Abangan nyo yan. Kasi dito natin tatahakin kung paano nagsimula si Bong Pinida na ang istorya niya from rags to riches. Nagsimula po siya sa Caloocan City. Diretso tayo kay Erwin Tulfo. Yan. Basahin lang muna. Ilang segundo na? 30, 39, 40. Mahaba yung nilagay ko na pagitan. Ayan. Darating na araw, kasama ng gagamitin itong cabinet member na ito, ang kanyang opisina, doon sa paborito niyang larangan na malakas pagkakitaan din, ang smuggling sa Bureau of Customs. Mga kaibigan. Ngayon, gusto niyo ng clue? Sino ba yan? Bago sagutin ko sino yan. Shout out kay Frederick Natividad from Kabugao. Michelle Gabinete, gandang hapon. Sino pa? Si Capitril, si Merlin Aznar. Okay. Cabinet member na yan. Palagay ko, yung mga matitinig niya, alam nyo na kung sino ito Yan. Pero sino yan? Bigay, ako magdugtog ng clue. Ang clue, siya po yung piningot ni Claudine Barreto sa Tinga, sa airport. At binugbog ni Raymond Santiago sa airport. Sino yan?
Oy, bumalik ka. sa Bureau of Customs. So, ang kanyang opisina, darating na araw, Dali, nagkalimutan. kasama ng gagamitin itong cabinet member na ito, ang kanyang opisina, doon sa paborito niyang larangan na malakas pagkakitaan din. Anong paboritong larangan? Yun yung Customs Bureau, ha? Ang smuggling sa Bureau of Customs. Mga kaibigan. Ngayon, gusto niyo ng clue? Sino ba yan? Cabinet member na yan. Palagay ko, yung mga matitinig niya, alam niyo na kung sino ito eh. Pero bibigyan ko pa rin ng clue. Maraming mahina ang ulo, lalo na sa mga troll. Pues, ilang taon ang nakakaraan, ang gambling lord na ito na kasosyo na si cabinet member sa kanyang online gambling. Natatandaan natin yung kuya ni cabinet member at saka itong gambling lord, nasangkot ito sa kaguluhan Dali lang yan, kaguluhan. Sagutin ko na si Frederick Trinidad. Opo, opo. Nakasulat ako at binigyan ako. Alam mo na kung sino ibig ko sabihin. At katunayan nga, manghingi ulit ako sa kanya ng dokumento. At ang hingiin ko naman, alam niyo na, documents tungkol naman sa ibang bagay. So, ito, nagtatype lang ako. Wait. Ang hiningi ko lang dokumento, itong tungkol naman sa issue na itatopic ko sunod. Okay, balik tayo dito. So, sino ang tanong ko, sino ba yung kuya na yan? Binugbog yan. Nag-away ito sa isang okasyon nangyari ito. Nung magpanagpo sila dyan, dumating yung gambling lord Yung gambling lord, ulit sasabihin ko sa inyo, conclusion ko po ay si Atong Ang yan. So, magalit ba si Atong Ang sa akin? Yan, conclusion ko yan Atong. Tapos ang isa dito, yung kuya, nung cabinet secretary na yun, wala namang ibang may kuya na magaling nakaratista, si Montol po lang. Sa okasyon na dinaluhan ng kuya ni cabinet member, nung datnan niya ron yung kuya ng cabinet member agad niyang nilapitan nitong gambling lord yung kuya. At sinapak. Bagsak. Bagsak! Tulog! Alam nyo dahilan? Pangungutong. Kinukutongan ng kuya niya yung gambling lord. Mga kaibigan, hindi nakaporma Yung kuya niya ng cabinet member, hindi nakaporma dun sa gambling lord. Hindi niya nagamit yung yung matagal nang ipinangangalandakan niya na raw siya. Martial arts expert, mga Sagutin ko na si Black Spider 05. Ibang okasyon po to, iba yung sa airport. Sa airport naman, ang bumugbog kay Ramon Tulfo doon ay si Raymart Santiago. At piningot pa siya ni Claudine Barreto. So, ito naman, ibang okasyon ito. Si Atong Ang naman ang bumanat sa kanya dito. Kaibigan, pero wala Muntik nang luminis kung nagkataon yung sahig doon sa pinagdausan ng birthday party na nasapak yung kuya niya. Okay? So, ayan, ang nakita ninyo Okay. Tanong ko lang yan. So anyway, habang nagtatanong dyan, nais ko muna magsasalita. Ladies and gentlemen, mga kapwa ko, mga Pilipino. Tony Figueroa,
Ang cabinet member daw, si Wanda. Hindi po, si Erwin Tolpo po. Bullshit expert pala si Kuya. Si John Wick Atong ang gambler, Lord, criminal. Okay, ganito po masabi ko mga kababayan. Seryoso po tayo. Hindi po ako nagbibiro. Ang ating kinabukasan po ang nakasalalay dito. Ulitin ko po. Lumabas ang survey ng SWS. Mapagkatiwala ang ahensya yan. Private na ahensya yan. Privado. At ang sinabi po rito, 63% ng mga Pilipino ang sumagot na sila'y mga pobre na wala nang makakain halos. Anong ibig sabihin yan? 63%. Kung marunong ka sa math, simple lang ang kwentasyon sa math. Ibig sabihin 63%, sa kada 100 ay 63. So ibig sabihin, sa kada 100 na Pilipino, 63 Pilipino ang gutom. Ngayon kung may 100 million tayo, ibig sabihin po, 63 million na Pilipino ang gutom. Kaya nyo ba yan? Ngayon, dahil po 120 million ng populasyon ng Pilipinas. So ang 63% naman ng 20 million is 6 times 2 that is 12. Tapos 3 times 2, that is 6. So, 12 plus 6, 70, magiging 78 o 75 million na Pilipino po ang gutom. Gusto niyo pa ba yung paramihin na hanggat sa totoo lang, aminin ko sa inyo, dahil nga wala na akong lisensya sa pagkaabogado, wala na ako halos kinikita. Wala na ako kinikita. Kumbaga, marami na nanghingi ng mga kapwa ko rin, o mga abogado rin, na humingi ng payo sa akin. Kasi hindi naman ako sa nagmamayabang. Hindi ako sa nagmamayabang. Nawalan man ako ng lisensya, expert po ako sa land law, sa batas ng palupa. Expert din po ako sa libel law. Hindi sa pagmamayabang. At expert din ako sa drugs law, sa criminal case ng drugs. Kaya lahat po ng libel case po, hindi ako natalo. Naipanalo ko po ang lahat ng libel case ni Kaper Silapid. Lahat po na lupa na kaso ko ay hindi ako natatalo. Lahat po na kaso na hawak ko na sa drugs case ay hindi po ako natatalo. Tumigil lang ako bahagya nung panahon ni Duterte na siya ay presidente. Kasi sa tuwing papasok po ako sa korte, napansin ko, yung mga pulis ay nililista ang aking pangalan at nagtitext sila sa kanilang intelligence gathering. At sinasabihin, ito na naman si Atty. Kausing, siya na naman ang abogado sa drugs. Minsan nga ang hindi ko makalimutan ang insidente. Pagsimula ng 2016 na umupo si Duterte. Meron akong isang hearing na drugs case doon sa Caloocan City. Sa RTC. Habang hinihintay ko yung tawagin ang aking kaso, narinig ko yung judge na tinawag yung kaso ng drugs case ng isa. Nandoon po yung mga pulis na humuli sa taong tinawag na may kaso. Yung taong tinawag na yun ay kapapalabas pa labang, kauutos pa labang kahapon na yun ng korte na palabasin dahil nakapagpiyansa at pinayagan ng korte na magpiyansa. Nang ibig sabihin, kapag pumayag ang korte na magpiyansa, ang ebidensya na hinain ng mga pulis laban sa drug suspect na yun ay mahina. So, lumabas. Nung tinawag ng kaso, narinig ko po. Sinabi, ang pulis pa nag-informa sa judge. Judge, patay na po. Adon, sa totoo lang, hindi na ako tumanggap ng kaso ng drugs mula doon. Ganon po, katindi ang ginawa ni Duterte. Alam niya ni Antonio Figueroa kung gaano katindi yung si Digong Duterte. So, sa totoo lang natatakot ako na maging presidente si Sara Duterte. Mas matindi pa to sa tatay niya. Ayon po sa testimonya ni Arturo Las Cañas, si Sara ang nag-umpisa sa discarding tukhang. So, pwede kong tawagin siya yung mother of tukhang. Si BBM naman ayaw ko, sobrang ubos na po ang ating kayamanan sa ngayon. 75 million na ngayon na Pilipino ang gutom. Papayagan niyo pa ba yan?
Ngayon, kinukuha lahat sa ayuda. At anong resulta? Dahil sa gusto na magkaayuda, yan naman ay gusto naman lang manalo sa eleksyon sa 2025. At para manalo sila, tudo-tudo ayuda. Ayuda rito, ayuda ron. Ginagamit lang ayuda. Yung tinatag na inimbento nila na akap. Ayuda sa kapos ng pera. At mayroon silang inimbento na ayuda na AIX, Assistance to Individuals in Crisis Situations. Kung Englishin mo, yung akap ay pareho din sa AIX ang ibig sabihin. Ba't dinodoble-doble ninyo? Tapos mayroon pa silang medical assistance to indigent persons, MAIP. Gusto nila dumaan sa kanilang kamay, lahat para mga botante na hingi ng tulong, hingi ng endorsement sa kanila bago ibigay ng disability. Kaya po, kasinungalingan yung sinasabi ni Rex Gatchalian na kahit sino daw pwede maghingi. Yes! Totoo yan, kahit sino pwede maghingi. Pero, sino ang inaprubahan ninyo? Kaya wag na tayo magbulahan dito. Panahon na po, kung may konsensya kayo, Rex Gatchalian, kung totoo kang Pilipino, kung hindi ka inchik. Ikaw naman, Win Gatchalian, kung totoo kayong Pilipino, bakit hindi kayo makipagsakripisyo? Itigil na yung akap na yan. Bakit ikaw ay bumoto para sa akap na yan? Win Gatchalian. Kaya itigil na natin yan. Ito naman si Romualdez, lahat yun, ibablog ko ito mamaya, kanyang inapi ng tudo-tudo, tinapakan ng husto at ininsulto ng husto ang mga Pilipino, ang mga botante sa 1st District ng Leyte. Akalain mo ba naman, bigla na lang na-disqualify ang kalaban niya, si Bacale? Kung mahina yun, bakit mo pinadisqualify? Walang kaso natanggap. Tapos sabay bigla na nakita yung official ballot, wala nang pangalan ng kalaban niya. Siya na lang mag-isa. Alam ko, dalawa ang lumaban dyan, laban sa kanya. Ay, nako. So, iyan lang po aking masabi at maraming salamat po sa lahat sa pakikinig, no? Si Ziputin, choose your 2025 candidates. Okay, sa ngayon, ang sinasabi, huwag iboto si Erwin Tulfo. Huwag iboto si Ben Tulfo. Huwag iboto si Tito Soto. Huwag iboto si Lito Lapid. Huwag iboto si Bong Revilla. Huwag iboto si Amy Marcos. Huwag iboto si Pia Cayetano. Huwag iboto si Camille Villar. Huwag iboto si Abby Binay. Mga sigurado ko mga corrupt po mga yan. Ubusin lang po ang inyong. Bumili na kayo doon sa pagbutuhan. Huwag kayo bumili sa kay Duterte side din. Huwag kayo pumili kay BBM na side. Doon kayo pumili sa mga wala sa kanila. Number 1 na nirekomenda ko dyan, number si Heidi Mendoza, na commissioner dati ng Commission on Audit. Kinirekomenda ko rin si Attorney Luke Espiritu. Nirekomenda ko rin si Bam Aquino. Although dati na siyang senador, pero at least matalino po summa cum laude graduate yan. At yan lang muna ang sasabihin ko. Tsaka si Franz Castro, nirekomenda ko kasi magaling performance nila bilang mga congressman. Pati si Arlene Brusas. Yun lamang po sa ngayon ang aking may rekomenda. Okay? So, Frederick Natividad, sayang po kayo, sir. Anyway, malay mo, baka mag-utos ng Supreme Court. Thanks, Dr. Toto. More power. Teresa Marie, Lee Chan, kung ayaw mo kay Sara Duterte at sa Marcos, sino ang pwede? Ayaw ko rin kay Rapi Tulfo. Makikinig tayo kung sino man. Pero baka naman kung dito mangyari, pipilitin ko na para matupad ang pangarap para sa Pilipino at Pilipino mamumuhay na ng tama ay tatakbo akong presidente. Sa totoo lang. Diyan si Toto, magkano ba binayad sa iyo ng mga anti-Duterte? Ay, wala pong binayad sa akin. Tatapatin ko kayo ha. Si Romualdez ay pinaliligawan ako sa ibang mga tao na mag-vlog sa kanya. Hindi ko tinanggap. Tapos, kaya yan makakaasa kayo, wala po akong tinatanggap. Sapat naman para mabubuhay pa ako, basta may makain lang ako, ay okay na. At nasubukan ko na po na mag-fasting sa loob ng 45 days na kaya ko mabuhay, tubig lang po ang aking ininom. Kaya bakit ako mamroblema? Kayang-kaya ko lang pala mabuhay. Sir Toto, baka gamitin lang si Bam. Hindi, sa tingin ko lang, titingnan natin ulit. Sa Racket, Rodo Saruna, ayuda sa kapos ang kupit, yun. High Racket, Christian, Franz Castro, galit sa, hindi ko iba. Okay, bahala kayo, pero nire-recommenda ko. Si Christian, kagalit sa akin ito eh. Leonardo Villanueva, Vic Rodriguez, hindi ko po ma-recommenda si Vic Rodriguez po. Kasi kilala ko rin siya eh. Racket, Mr. Dencio,
si Putin, Heidi Mendoza, yan, totoong mga kabayan yan. Sino pa may ibang gusto ko tawagin? Si Jan Xie. Totoo, magkano ba? Ay, totoo, wala ko po idahit sa akin po. Leonardo Villanueva, Marcoleta. Alam mo si Marcoleta, matalino, magaling sana. Ang problema ko, nasususian din ito. Madali susian. Kaya lahat ng kandidato na nasusian, huwag nyo natin iboto. Si Lichang ko iawa kay Sara Duterte, sa mga kung sino pwede, may recommend ako. Basta magagawa ko ng complete listing sa mga senador kung hindi naman ako makasama. Of course, kasama ako dyan kung kasama ako sa utos ng Supreme Court. Tapos, Racket, Frederick Natividad, sayang. Kali po kayo, sir. Teresa Pare, Filipino people, please wake up. Bidi Foster Loza, Domingo Emberceron. Tapos, si Putin, Aliha Bustamante. Tapos, Rogelio Tapado, Kaka. Racket Anthony, yung si Lido Arondain, Bongski, 0-2 na pala record ni Monto. Tulpok, si Ruin Tuloses, Christian Ernie Malaluan. Bakit po hindi nababanggit ang pagdakip kay Bantag and Percy? Si Bantag po hanggang ngayon nagtatago pa po ang ano na yan, yung bilyonaryo na yan. Imelda para suting ko. Si Percy Lapid, since you're God on earth, ipagdasal nyo, di manalo ng taong mga may issue. Salamat po. Okay, Anthony Figueroa, sino pa? Si AF, si John Wick, sino pa? Imelda para suting ko, nabasa ko na. Frederick Natividad, then Sablet TV, Domingo Basiron, Bosiron, tapos si Black Spider, lagi ko inaasar, Fernando Itorbo, tapos si Ben Spineda, Maya Pagat Panapon sa mga kabalen, sa mga kapsat ko ay naimbag na malim, no, sa mga Pangasinense, maabig yung ngarim, sa mga Kapampangan, Mayapgat Panapon, okay. Sa mga Ibanag, mapya nga pugak. So, sa Ibaloy, mapting nga mamsim. Tapos sa mga kankane, gawi sa masdim. So sa Italian, bumaga siguro ngayon doon, o gabi, Buonasera, ang gabi. Tapos sa France, Bonsoir, sa mga Pilipino. Netherlands, siguro Guten Hapon. So Itawis, napya nga giram. So Tausog, Marayaw mahapon. Maguindanao, mapya malolem. Sa mga Maguindanao, mga Maranao, mapya Kautua, Alungan. Okay, hanggang dyan na lang tayo muna sa ngayon. At maraming salamat po sa inyong lahat at babalik po ako. At magandang hapon, Erwin Tolpo, ako nga, Ramon Tolpo, Ben Tolpo.